5 taon lang namayapa ang ina ng magkapatid. Nag-asawang muli ang kanilang ama. Kaya simula ng araw na yun ay naging masalimuot na ang buhay ni Tala at Alex mula sa pagmamaltrato ng kanilang madrasta. Dali-daling tumakbo si Tala palabas ng bahay nang marinig ang palahaw ng bunsong kapatid. Batid niyang sinasaktan na naman ito ni Josephine. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ihiwalay mo ang puti sa dekolor. Ang laki mo na pero hindi ka pa rin marunong maglaba. Siyang tama na po yan. Nasasaktan na si Axel. 'Di ba, sinabi ko naman na ako na huwang maglalaban ng damit niyo mamaya. Tinatapos ko lang po ang pagluluto. Ni hindi pa nga nakakapagpahinga si Axel matapos mag-igib ng tubig eh. Ngayon, inuutusan niyo na naman na maglaba. Anong gusto nyo? Tutunganga na lang kayo? Nagdadahilan ka pa talaga, no? Palibhasa ang tamad niyong magkapatid. Bunso, halika rito. Tumahan ka na, ha? Ate, ang sakit ng likod ko. Ang lakas ng pagkapalo niya. Abay, magsusumbong ka pa talaga sa kapatid mong isa ring tatanga-tanga. Mamaya, isusumbong ko kayo sa tatay nyo. Diyan ka naman magaling eh. Ang isumbong kami kay tatay. Bakit kasi hindi mo labhan yung mga damit mo? Hindi yung utos ka ng utos. Tapos magagalit ka kapag hindi nabanlawan ng maayos. Imbes na maghilata ka buong araw, tulungan mo rin kami sa gawaing bahay. Aba, sumasagot ka na ngayon, ha? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Sinabunutan ni Josephine ang anak-anakan niyang si Tala at pinagsasampalang dalagita. Malakas niya itong itinulak kaya't natumba ito sa lupa. Chang, ate, tama na. Lalaban ko na lang po ulit ang damit mo, Chang. Kahit laban mo pa yan ng paulit-ulit, hindi mo na maibabalik ang dating kulay niyan. Dahil natalsikan na ng Clorox. Palibhasa ang bobo mong paliwanagan eh. Hindi marunong umintindi. Alam mo naman pala ang dapat gawin eh. Bakit inuutos mo pa kay Axel? Bakit hindi na lang ikaw ang maglaban ng mga damit mo para hindi ka puro reklamo? Gusto mo dagdagan ko pa ang sugat sa mukha mo? Mamaya makikita ninyo. Isusumbong ko kayo sa tatay nyo dahil hindi nyo ako nirerespeto. Respeto ba ka mo? Hindi yun nararapat ibigay sa'yo. Dahil hindi mo rin kami nirerespeto bilang tao. Mas masahol pa sa hayop kung ituring mo kaming magkapatid. Lahat naman ng utos mo ay sinusunod namin ah. Nagbabait-baitan ka lang kung nandito si tatay. Lumalabang ka na ngayon ah. Gusto mo bang kalbuhin kita? Talaga namang walang yaka eh. Ewan ko ba kung anong nagustuhan ni tatay sa'yo. Walang-wala ka sa kalingkingan ni nanay. Bukod sa masama ang ugali mo, malaki pa yung mga mata mo. Kaya siguro nakikita mo ang lahat ng pagkakamali namin ni Axel. Kaso nga lang, ang pagkakamali mo, hindi mo napapansin. Abay, sumusobra na yung kabastusan mong babae ka. Gusto mo bang palayasin ko kayong dalawa rito? Ikaw ang lumayas dahil bahay namin to. Wala kang karapatan dito. Hoy, asawa ko ng tatay nyo. Kaya may karapatan ako sa pamamahay na to. Nang mamatay ang walang kwenta nyong ina, ako na ang nagpapasaya sa tatay nyo. Kaya magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo sa akin, bata ka, ha? Nagpapasaya? Puro sakit lang ng ulo ang ibinibigay mo eh. Puro hingi rito, hingi doon. Kaya nga dapat na sa amin mapunta ay sa'yo na lahat. Ambisyosa ka kasi. Anong sabi mo? Bastos kang bata ka! Nandidilat pa ang mga matang nilapitan ni Josephine si Tala at muling sinabunutan. Gayun na lamang ang pag-awat ni Axel sa dalawa habang umiiyak. Binitiwan ng babae ang dalagita nang mapansin na pinagtitinginan na sila ng mga kapitbahay at inawat din sila ng mga ito. Sa susunod na bastusin mo ko, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Kayo ng kapatid mong pilay. Hindi ko hahayaan na masaktan mo pa kami. Noon tiniis ko ang lahat ng pagmamalupit mo sa amin dahil ang bata pa namin. Ngayon, hindi ko na kayang tingnan at pakinggan na lamang ang kapatid ko habang umiiyak. Samantalang ikaw, nagpapakaray na sa bahay namin. Lumayas ka rito! Layas! Aalis ako rito kung ang tatay mo na ang magpapalaya sa akin. Tingnan ko lang kung sino ang pagagalitan niya mamaya. Boba! Ate, tama na po.
Gagawin ko na lang pong pinag-uutos ni Chang para hindi ka na niya awayin. Halika na, Axel. Iwan na natin ang baliw na babaeng yan. Doon na tayo sa kusina. Nagugutom ka na ba? Malapit nang maluto ang sinaing. Pinagpag ni Tala ang alikabok sa kanyang damit. Matalim siyang nakipagtitigan kay Josephine bago ito pumasok ng bahay. Ipinanganak na hindi pantay ang paa ni Axel, kaya paika-ika ito kung maglakad at gumagamit ito ng saklay upang makalakad ng maayos. Isang forma ng kanilang ama, kaya madalas ay gabi na ito umuwi sa kanilang bahay. Dahilan na nagagawang pagmalupitan sila ng kanilang madrastang si Josephine. Mahigit 10 taon ang tanda ng kanilang ama sa babae, kaya nauutusan ito. Anumang luhoy ibinibigay niya sa babae sa takot na iwan siya nito. Masakit pa ba ang likod mo? Patingin nga ako. Hindi na po, ate. May sugat at saka may bukol ka, oh. Papahiran ko lang ng langis. Mabisang gamot ito para sa mga bukol. Konti na nga lang pala ang natira. Ate, di ba pangalawang asawa ni tatay si Chang? Bakit hindi niya tayo tinuturing na anak niya? Bakit sinasaktan niya tayo palagi? Pera lang ang habol niya kay tatay. Ni minsan hindi nun kayang magpakananay. Ang sama-sama ng ugali. Walang pag-asa na magbabago pa yun. Ewan ko nga ba kay tatay kung bakit pinatira niya si Josephine dito. Naging miserable lang ang buhay natin sa babaeng yun eh. Wala na ba tayong ibang kamag-anak? Baka naman pwede tayong dun tumira. Ayoko na po rito, ate. Meron, si Tio Andres. Kinuha na tayo noon ni Tio rito nang malaman niya na sinasaktan ako ni Josephine. Mga 3 taong gulang ka pa lang nun. Kaso nga lang, binawi tayo ni tatay sa kanya. Dahil kinuha tayo ni Chong dito sa bahay nang walang paalam. Paano kung umalis tayo ulit dito at doon na lang tayo kay Tio Andres? Mag-aaway na naman sila. Naalala ko noon na nagkasagutan sila eh. Muntik pang magsuntukan. Ayokong bigyan pa ng problema si Chong. Pero alam mo bunso, mahal niya tayo dahil wala silang anak ni Tia Isabel. Malaki na tayo, ate. Pwede na tayong pumunta sa bahay nila. Kaso nga lang, nakalimutan ko na kung saan ang bahay nila. Napahinto sila sa pag-uusap nang marinig ang sigaw ni Josephine. Kinandado nila ang pinto patungo sa kusina, kaya hindi ito makakuha ng pagkain. Hoy mga walang ya! Buksan niyo ang pinto dahil nagugutom na ako! Magluto ka ng pagkain mo dahil ubos na ang ulam. Ano? Ipagluto niyo ako kung ayaw niyong masaktan. Wala ka bang mga kamay? Di magluto ka. Ang lakas ng loob mong saktan kami. Tapos parang amo ka namin kung umasta. Hoy, para malaman mo, hindi mo kami katulong at hindi mo kami pinapasweldo. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na sagot-sagutin ako ng ganyan? Ang lakas ng loob mong kalabanin ako ah! Nabago kang ulo ko sa lakas ng pagkasabunot mo. Kaya nahimasmasan ako na hindi mo kami katulong dito. Tsaka tingnan mo nga yung katawan mo. Ang laki-laki. Bakit ayaw mong magbanat ng buto? Hintayin niyo lang mamaya. Dahil malalaman ng tatay niyo ang ginagawa niyong to sa akin. Di magsumbong ka. Ano pa bang bago ron? Manhid na ang katawan ko sa pananakit niyo. Wala na akong pakialam pa. Galit na nagsisisigaw pa rin si Josephine. Ngunit wala itong magawa dahil maging ang pintuan sa likod bahay papunta sa kusina ay sinarado ni Tala. Kumain silang magkapatid habang nagtatatalak ang madrasta. Kumain ka ng marami, bunso ah. Hayaan mo siya. Narinig ko kaninang umaga habang nag-uusap sila. Hindi makakauwi ngayong araw si tatay dahil kailangan daw niyang mag-overtime. Tsaka bukas na siya uuwi. Panakot lang ni Josephine sa atin yun. Akala niya magdusa siya. Wala siyang pagkain ngayon. Baka paluin naman niya tayo kapag nakapasok siya rito. Di paluin niya. Basta wag kang lumayo sa akin ha, para hindi ka niya masaktan. Siguro kung nabubuhay lang si nanay, hindi ganito ang buhay natin ngayon, no? Sinabi mo pa. Ang bait ni nanay, bunso. Nakita mo ba ang litrato niya? Oo, doon sa kahon na itinago mo. Kamukhang kamukha mo siya, ate. Oo nga eh.
Isang litrato na lang ni nanay ang natira dahil sinunog ni Josephine nang umuwi siya rito. Ay, wala pang isang taon na namatay si nanay. Nag-asawa na kaagad si tatay. Sabi niya noon, para daw may mag-alaga sa atin. Pero parang tayo pa ang nag-aalaga sa babaeng yun eh. Ano pa ang ikinamatay ni nanay, ate? Narinig ko noon, cancer sa bituka. Kaya kailangan nating kumain ng gulay at prutas at damihan ng pag-inom ng tubig. Nagsaliksi kasi ako tungkol sa sakit na yan eh. Kaunti pa naman uminom ng tubig noon si nanay, tsaka namamana rin yun. Ate, hindi ko na naririnig ang sigaw ni Josephine. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Baka nahimatay na sa gutom. Buti nga sa kanya. Wala nang nagawa si Josephine kundi ang pumunta sa tindahan. Humihilab na ang kanyang tiyan dahil sa matinding gutom, kaya't bumili na lamang siya ng makakain. Mga buwisit na mga batang yun natuto ng lumaban. Palibhasa yun na nakuha nilang impluensya sa pagsama mula sa matandang Iroy na yun. Oh, Inain. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tinawag mo yata ako. Ang lakas naman ng pandinig mo, tanda. Narinig mo pa talaga ang sinabi ko? Narinig kong tinawag mo ang pangalan ko eh. Umalis ka nga sa harapan ko, nabubuwisit ako sa'yo. May kailangan ka ba sa'kin? May lason ka ba riyan? Hoy, aanhin mo naman ba ang lason? May paggagamitan lang ako. Nako, masama yan, Ining. Nakikilala kita. Ikaw yung madrasta ng 2 bata. Abay, may masamang balak ka ba sa mga bata bukod sa pananakit mo sa kanila? Hoy, tanda! Wala akong masamang balak sa kanila. At higit sa lahat, hindi ko sila sinasaktan. Dinidisiplina ko lang ang mga walang modo ng mga batang yun. Ngayon nga, inubusan ako ng pagkain eh. At hindi ako magawang ipagluto, kaya bumili na lang ako ng delata. Aanhin mo naman ang lason na sinasabi mo. Maraming daga sa bahay kaya lalasunin ko. Ganun ba? Hoy, sige, umuwi ka na para mamatay na ang mga daga. Oh, anong connect dun sa pagkamatay ng mga daga? Dahil ikaw ang lason sa bahay ng pamilyang sinira mo, kaya ikaw lang sapat na para mamatay ang mga daga. Buisit kang matanda ka. Hinay-hinay ka sa pananalita mo, Ineng. Baka ikapahamak mo yung matabil mong dila. Ang baho-baho, makaalis na nga rito. Padabog na nilisan ni Josephine ang tindahan. Pangising tinatanaw siya ni Lolo Iroy habang humihit-hit ng tabako. Totoo nga ang sumbong ng mga bata. Masama ang ugali ng babaeng yun. Kawawang Tala at Axel. Ilang sandali pa'y sumulpot sa tabi ni Lolo ang magkapatid. Niyakap nila ang matanda dahil mahigit 1 linggo itong hindi nagpakita sa kanila. Naging malapit sila kay Lolo dahil noon pa man, ito na ang takbuhan nila nung mamatay ang kanilang ina. Lalo na si Axel na sakitin noon. Si Lolo Iroy na ang gumagamot sa bata. Lolo, ang tagal mong hindi napagawi rito Saan ka ba nang galing? Sa kabilang baryo, may ginamot kasi pong kinulam. Namiss ka po namin, Lolo. Kumain na po ba kayo? Ay, oo, Iha. May dala pala akong prutas dito. Sa katunayan, gusto kong ibigay sa inyo itong guyabano. Ay, salamat po, Lolo. Nakasalubong ko yung madrasta ninyo. Abay, ang talim lang dila. Mag-iingat kayo sa kanya dahil wari ko, may masamang balak yun sa inyo. Huwag basta-bastang kumain ng pagkain na inihahain ng kung sino. Opo, Lolo. Ay, siya nga pala. Konti na lang po yung langis na ibinigay niyo sa akin. Meron pa po ba kayo riyan? Marami pa naman. O ito, sa inyo na tong isang bote. Ay, napapansin kong ang dami niyo na namang sugat at pasa Kasi nagpang-abot na naman kami ni Josephine eh. Pero lumaban na po ako. Hindi pwedeng alipustahin na lamang niya kami ni Axel. Hindi hinahayaan ng mga ganyang klaseng tao. Gusto niyo bang bigyan natin siya ng leksyon? Anong leksyon, Lolo?
Basta, ako na ang bahala sa kanya. Huwag niyo nang problemahin pa. Pero Lolo, baka kami naman ang pag-initan ng babaeng yun. Alam niyo naman sa tuwing may mangyayari sa kanya, kami po yung sinusumbong kay tatay. Hindi niya na magagawa pang makapagsumbong. Basta, huwag kayong mag-alala. Bukod sa pagiging manggagamot ay maalam rin si Lolo sa kulam at baranga. Ngunit hindi niya isinasagawa ang bagay na yon. Maliban na lamang kung may tao siyang labis na kinamumuhian. Lo, doon na muna kami sa bahay niyo. Nakakairita kasi ang pagmumukha ni Josephine eh. Mamaya, kung ano na naman ang maisip nun at ibuntun sa amin ang galit niya. Maghahanap lang naman ng aasawahin ulit ang tatay ninyo. Salungat pa sa ugali ng inyong ina. Ngayon, kayong magkapatid ang kawawa. Sasama na lang kaya kami sa inyo sa panggagamot o di kaya dito na lang kami ni ate. Well, kung ako lang ang masusunod bakit naman hindi? Ay kaya lang, magagalit ang tatay ninyo. At saka paano yung pag-aaral ninyong dalawa kung sasama kayo sa akin? Ay gayong hindi naman ako pumipirmi rito at kung saan-saan ako napapadpad. Gusto ko na nga pong umalis sa bahay eh. At doon na lang kami kay Tio Andres. Kaso nga lang, hindi namin alam kung saan siya nakatira. Si Andres, yung bang kapatid ng nanay ninyo? Ay opo, Lolo. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Sa pagkakaalam ko noon sa sitio Balabag sila nakatirang mag-asawa, baka makadaan ako roon at hanapin ko sila. Sige po, Lolo. Gusto na talaga naming umalis sa lugar na to eh. Dahil hindi ko na kayang pagmamaltrato sa amin ni Josephine. Lalo na kay Axel na may kapansanan pa. Napansin ni Tala na may inilagay na hibla ng buhok sa garapon si Lolo. Ilang sandali pinatakan niya ito ng abo ng tabako bago inihipan ng usok at agad na tinakpan ng garapon. Ano po ba ang ginagawa niyo, Lolo? Pausok lang yan. Siya nga pala, may dala rin akong suman dito. Ibinigay ni Mina. Hindi ko ito mauubos kaya saluhan ninyo ako. Ay, ang bango naman. Mukhang masarap nga. Kumain lang kayo, ang dami nito, oh. Si Mina talaga, ayaw akong magutom sa daan. Sana maging katulad niyo rin po ako paglaki ko, Lolo. Para naman marami akong madalang pagkain. Ikaw talagang bata ka. Mag-aral kang mabuti para hindi lang suman ang maaari mong kainin. Sa gayon kapag nakapagtapos kayo sa pag-aaral, pwede kang maging doktor. Manggagamot ka pa rin pero malaki ang sahod. Tama si Lolo, bunso. Para ipakita natin kay Josephine na hindi na niya tayo kayang alipustahin kung may magandang trabaho tayo. Akala mo kung sino? Umaasa lang naman sa pera ni tatay. Tapos si tatay, paniwalang paniwala sa lahat ng sinasabi ng babaeng yun. Samantala, dali-daling lumagok ng tubig si Josephine nang maramdaman na kumakati ang kanyang lalamunan. Ilang baso ng maligamgam na tubig na ang kanyang ininom, ngunit hindi pa rin napapawi ang kate. Buisit! Ang kati ng lalamunan ko! Expired yata ang dalatang nabili ko sa tindahan ni Rosa. Malilintikan sa akin ng babaeng yun. Dali-dali niyang tinungo ang tindahan bit-bit ang lata ng tuna. Kinalampag niya ang tindahan dahilan na mabulabog ang nagpapahingang si Rosa. Hoy Rosa! Expired yata ang dalatang binigay mo sa akin eh. Kumatay ang lalamunan ko. Walang yaka. Papatay mo pa talaga ako, ha? Ibinato nito ang lata sa harapan ng tindahan ni Rosa at hindi pa rin tumitigil sa pambubulyaw. Lumabas ang tindera at kinuha ang lata at binasa ang nakasulat. Ngunit hindi naman yun expired tulad ng sinabi ni Josephine. Uminit ang ulo ng tindera at binulyawan din ang babaeng nanggugulo sa tindahan. Hanggang sa nagsabunutan silang dalawa. Inawat lamang sila ng dalawang lalaki na bibili sana sa tindahan ng ginang. Lintik ka, Rosa! Papatay mo pa ang mga mamimili mo! Expired ang binibenta mo rito! Padabog na nilisa ni Josephine ang tindahan at bumalik sa bahay na kanyang tinutuluyan. Uminom na siya ng gamot sa allergy,
Ngunit hindi pa rin napapawi ang pangangati ng lalamunan. Hanggang sumapit ang hapon na halos hindi na siya makapagsalita na tila sinasakal siya sa leeg. Pagpasok ng magkapatid sa bahay, nadatna nila ang nagkalat na hiniwang luya sa mesa. Nakahiga sa sofa si Josephina habang tinutungga ang ginawang tsaa. Mga buwisit kayo! Kasalanan niyo to eh! Oh, bakit wala ka ng boses, Chang? Sa kasisigaw mo yan. Baka may nabulabog kang engkanto kaya pinarusahan ka ng ganyan. Siguro, pinakulam niyo ako sa matanda, no? Wala ka nang ang boses kung ano-ano pa ang pinaparatang mo sa amin. Pwede ba? Tumigil ka na sa gawain mong yan. Pinasok na lamang ni Tala ang mga damit na sinampay at hindi na muling kinausap ang madrasta. Kahit anong inom nito ng tsaang gawa sa luya, ay hindi pa rin napapawi ang kate ng lalamunan. Kaya't kinaumagahan ay pumunta na ito sa bayan at nagpakonsulta sa doktor. Sa wakas, tumahimik din ang bahay. Akalain mo yun, ate. Halos hindi na siya makapagsalita. Hindi kaya kinulam nga siya? Kung totoo man yun, mabuti nga sa kanya. Ang ingay-ingay at ang daming kaaway. Sinabi sa akin ni Aling Rosa kanina na nagsabunutan sila ni Josephine. Akalain mong sinabihan ba naman na expired ang mga paninda ni Aling Rosa? Ipinakita sa akin ng dilatang kinain ng bruhang yun. Sa susunod na taon pa mag-e-expire. Ano kaya ang sakit ni Chang? Malamang na engkanto. Sana tuloy-tuloy na nga yun para hindi niya tayo bulyawan araw-araw. Tsaka baka magbago na siya, ate, at bumait na. Naku, di mangyayari yun. Kahit siguro sa next life niya, hindi na yun babait. Nung nakaraang buhay niya siguro, buruhan na talaga siya. Niresetahan ng doktor ng mga gamot si Josephina. Ilang araw na niyang itong iniinom, ngunit hindi pa rin natatanggal ang sakit ng kanyang lalamunan. Naisipan na nitong humingi ng tulong sa kakilalang manggagamot at napag-alaman na napagkatuan siya ng isang mangkukulam. Kaya mo bang patayin ng kumulam sa akin? Kilala mo ba kung sino ang buwisit na yon? Umiling-iling lamang ang matanda at sinabing hindi niya kayang patayin ang kumulam kay Josephina. Sapagkat wala itong balak na patayin ng babae, kundi gusto lamang itong bigyan ng leksyon. Batid ng matandang manggagamot na malinis ang intensyon ng kumulam kay Josephina, kaya't ayaw na niya itong kalabanin. Mahinang manggagamot ka rin pala eh. Hindi mo kayang labanan ng mga mangkukulam. O ito na bayad ko. Nasisiguro ko ang 2 batang may pakana ng paghihirap kong to. Bumuti ang pakiramdam ni Josephina, kaya't dali-dali siyang umuwi ng bahay. Ang inaakalang pagbabago ay salungat sa inaasahan ni Axel. Hoy, mga walang iya kayo! Akala nyo ba hindi ko alam na pinakulam nyo ako? Kaya hindi ako gumagaling kahit ilang tableta na ng gamot ang iniinom ko eh. Dapat nga magpasalamat ka dahil gumaling ka ni. Wala kaming alam ng kapatid ko sa kulam na pinagsasasabi mo. Nagmamaang-maangan pa talaga kayong dalawa, no? Hindi naman malabo yon dahil madalas niyong kausap ang mabahong matanda na si Iroy. Sa dami ng nakalaban mo sa baryong to, kami pa talaga ang paghihinalaan mong pinakulam ka? E di sana, kung kami nga ang may pakananon, dati pa namin ginawa yon. Hala, lumayas kayo rito mga demonyo kayong magkapatid. Akala niyong dalawa palalampasin ko ang ginawa niyo sa akin, ha? Lumayas na kayo bago ko kayo patayin. Hindi kami lalayas dito. Bahay namin to, kaya ikaw ang umalis. Bahay ko na to simula nang dalhin ako ng tatay niyo rito. Kaya bago ko kayo pagbuhuling dalawa, lumayas na kayo. Ayoko na makita pa ang pagmumukha niyong magkapatid, mga demonyo. Nanlilisik ang mga matang kinaladkad ni Josephine si Tala palabas ng bahay habang sumunod si Axel sa kanila. Kung meron mang demonyo sa pamamahay na to, ikaw yung Josephine! Kulang na lang tubuan ka ng sungay dahil sa sama ng ugali mo! Palabang ka talagang bata ka, ha? Kaya dapat sa'yo kalbuhin eh. Matapang ka eh. Ang tagal ko na nanggigigil sa'yo. Bitawan mo ang ate ko! Wala kang karapatang saktan kami! Aray! Ang likod ko! Ang sakit!
Pwisit kang bata ka! Halika na ate, baka bumangon pa ang bruhang yan. Hindi na napigilan ni Axel ang sarili na hambalusin ng saklay ang madrasta. Namilipit ito sa sakit na nabitiwan si Tala, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng magkapatid na makalayo. Dinampot ni Tala ang ilang damit na nagkalat sa lupa at dali-daling tumakbo. Salamat, Bunso, sa pagtatanggol sa akin. Walang iya talagang babaeng yun. Ang lakas ng loob na palayasin tayo sa sarili nating bahay. May araw din siya. Babalik tayo rito. At siya naman ang palalayasin natin. Sa ngayon, doon na muna tayo pansalang makituloy sa kubo ni Lolo Iroy. Paano kung wala na naman siya ron? Ipagdasal na lamang natin na nandun siya. Kung wala, kailangan nating hanapin si Tio Andres sa Sitio Balabag upang doon na muna manirahan. Kahit na magsumbong tayo kay tatay na pinagmamalupitan tayo ni Chang, lalabas pa rin na tayong dalawang may kasalanan dahil kakampihan na naman yung bruhang babaeng yun. Konting iyak at drama lang ni Josephine, bumibigay agad si tatay. Wala na tayong magagawa pa, kaya hayaan na natin siya. Pinuntahan ng magkapatid ang kubo ni Lolo Iroy. Ngunit wala roon ang matanda at hindi nila alam kung kailan ang balik nito. Napagpasya nilang maglakbay patungo sa Sitio Balabag kung nasaan ang address ng tiyuhin. Ate, wala tayong pamasahe. Paano tayo makakapunta kina Tiyo? Pwede naman tayong makisakay eh. Diba madalas naman nating ginagawa yun kapag wala tayong baon papuntang paaralan? Ate, mahal pa ba tayo ni tatay? Kasi parang si Chang na lang ang palagi niyang kinakampihan eh. Tapos wala na siyang pakialam sa atin. Nabilog na kasi ng babaeng yun ang ulo ni tatay. Kaya kailangan nating magsumikap para makapagtapos sa pag-aaral. Hanapin natin si Tio Andres dahil siya lang ang makakatulong sa atin. Malayo pa lamang ay kumakaway na si Tala sa truck na paparating. Nakiusap sila sa driver na kung maaari makisakay sila hanggang sa Sitio Balabag. Ngunit ayon sa driver ay hindi rin ang kanyang patutunguhan. Bagamat maaari niyang ibabang dalawa sa kalsada patungo sa baryong yon. Sige po, Manong. Ayos na po yun. Makikisakay na lang tayo ulit sa ibang sasakyan na dadaan, ate. Yun na nga ang gagawin natin. O siya, dahan-dahan sa pag-akyat ha. Baka madulas ka. Nakisakay sa likod ng truck ang magkapatid, palayo sa baryo kung saan sila nakatira. Halos 40 minuto rin ang kanilang nilakbay bago huminto ang truck sa kalsada. Hanggang dito na lang siguro tayo. Dahan-dahan lang, Bunso ha. Marami pa kayang sasakyan ang napapadaan dito? Siguro. Manong, maraming salamat po sa pagpapasakay sa amin ha. Mag-ingat po kayo. Ngumiti ang driver sa kanila at muling pinaandar ang truck. Umpo sa gilid ng daan ng magkapatid hanggang sa mapansin na may sasakyan na dumaan. Subalit nilagpasan lamang sila nito. Sayang naman ayaw tayong pasakyan. Marami-rami pa naman sigurong sasakyan na mapapadaan. Maghintay lang tayo. Ate, parang uulan. Kailangan muna nating sumilong. Naku, ngayon pa talaga umulan. Pumasok na muna tayo sa gubat upang kumuha ng dahon ng saging. Ang lakas ng kulog at kidlat. Natatakot ako, ate. Ngayon lang ako muli nakalabas ng baryo, Bunso. Magtanong-tanong na lang tayo sa mga tao kung saan ang Sitio Balabag. Ate, parang may dumitila sa paa ko. Baka ahas. Namilog ang mga mata ni Tala nang makita ang mabangis na baboy ramo na nasa kanilang tabi. Kaya't hinila niya ang kapatid palayo sa hayop na yun at nagsimula na silang tumakbo sa loob ng kagubatan. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan ay tumatakbo sila upang takasan ng dalawang baboy ramo na humahabol sa kanila. Ate, wag mo ko iwan. Ayoko maging pagkain ng mababangis na hayop. Ang saklay mo, huwag mong bibitawan ha. Pwede mo yung ihambalo sa kanila. Ate, malapit na sila. Kakagatin na niya ako. Akin ang isang saklay mo at ihahampas ko sa kanila. Shoo! Lumayo kayo sa amin! Shoo! Shoo! Dumampot ng bato si Axel at inihagi sa dalawang baboy ramo na lumulusob sa kanila. Patuloy silang tumatakbo kahit hindi nila alam kung saan patungo. Hanggang sa makarating sila sa maliit na kuweba at doon sila sumilong.
Nasaan na kaya tayo? Malayo-layo na ang tinakbo natin. Mamaya, may mga ahas sa kuwebang ito. Ate, nakakatakot naman ang lugar na to. Sinasabayan pa ng malalakas na kidlat at kulog. Anong lugar na kaya ito? Ayun, parang may napapansin akong tao. Sundan natin siya, bunso. Dito na lang tayo, ate. Natatakot ako. Mas nakakatakot sa madilim na kuwebang ito. Baka mamaya, may malaking ahas palang nakatira sa loob at lamunin pa tayo ng buo. Halika na, sundan natin ang taong yun. Baka may mga pamamahay rito na mahihingan natin ng tulong. Parang kakaibang mga baboy rami naman yung humahabol sa atin. Namumulang mga mata at nakakatakot ang itsura. Siyempre, gutom sila at tayo ang kanilang pagkain. Kaya halika na. Total, basang-basa naman na tayo eh. Kailangan nating maabutan ng taong yun. Kahit malakas ang ulan ay sinundan ng magkapatid ang tao. Tinatawag nila ito, subalit parang hindi nakaririnig. Bingi kaya siya? Kanina pa natin siya tinatawag pero hindi pa rin niya tayo naririnig. Siguro. Kaya kailangan na natin siyang maabutan. Kay bilis pa naman niyang maglakad. Ate, pagod na ako. Magpahinga na muna tayo. Hindi pwede. Baka mawala siya sa ating paningin. Ang bilis pa naman niyang maglakad. Ipapasa na lang kita. Dito ka na sa likod ko. Napansin ng dalawa na dumaan sa kawayang tulay ang taong kanilang sinusundana. Kaya't dahan-dahang lumakad si Tala sa tulay hanggang sa makaabot siya sa dulo. Sandali lang! Pakiusap! Huminto ka sa paglalakad! Ate, bingi talaga siya. Hindi kanya naririnig. Tawagin mo ulit siya. Hinihingal na ako eh. Pakiusap, huminto ka muna. Tulungan mo kami. Hinahabol kami ng mababangis na hayop kung sino ka man. Napalingon na matandang babae sa kanilang kinaroroonan at napakunot noo. Bahagyang napaatras si Tala nang mapansin ang malapad na bibig nito. Tao kaya siya o aswang? Nakakatakot ang itsura niya. Shh! Huwag kang maingay. Ako na ang kakausap sa kanya. Mga bata, anong ginagawa niyo rito? Manang, hinahabol po kami ng mababangis na hayop eh. Kaya napadpad po kami rito. Sa katunayan, sinundan po namin kayo. Nagbabaka sakaling makahanap ng tulong. Pasensya na kayo dahil hindi ako masyadong makarinig. Sumama na lang kayo sa akin. Basang-basa na kayo ng kapatid mo, oh. Sige po, Manang. Salamat po ah. Malapit na ang bahay namin. Pagpasensyaan niyo na kung hindi ko kayo narinig kung tinatawag niyo man ako. Medyo mahina ang pandinig ko eh. Manang, may mga aswang po ba rito? Sinabi niyang mahina ang pandinig niya, di ba? Kaya huwag ka nang magtanong. Ay, oo nga pala. Ilang sandali pa'y may naaninaw silang kubo. Mula sa bintana ay may nakasilip na dalawang babae na animoy kasing edad ni Tala. Nandito na ang bahay namin. Pumasok na kayong dalawa. Maraming salamat po. Malina ang pangalan ko. Ako po si Tala at itong kapatid ko si Axel. Halina kayo. Huwag na kayong mahiya. Yan pala ang dalawang mga anak ko. Sina Clarita at Clara. Kambal sila. Magandang araw sa inyo. Matalim na sinalubong ng tingin ng kambal ang kanilang mga panauhin. Walang salita ang kumakawala sa kanilang bibig. Ngunit tanging pagtango at senyas ang bati nila sa magkapatid. Umupo na muna kayo rito, ha? At kukuha lang ako ng damit na pamalit ninyo. Huwag na po, Aling Malina. May damit po kami ni Axel. Mabuti at hindi nabasa ng ulan dahil nakasilid sa plastic. Magbibihis lang po kami, ha? Diyan sa kwarto. Pwede kayo magpalit ng damit. Napakusot ng ilong si Axel dahil sa lansa na naaamoy niya sa kubong yun. Kaya't hindi niya napigilan ng sarili na bumulong sa kapatid. Ate, ang lansa ng bahay. Tsaka kakaibang kinikilos nila. Hindi nagsasalita ang kambal. Tapos yung ali, bingi. Ikaw nga, Pilay eh. Kaya tumahimik ka nga. Mamaya paalisin pa tayo rito dahil pinipintasan natin sila. Sige na, magbihis ka na. Tapos yung bunganga nila, bakit ang laki? Konti na lang aabot na sa tenga. May ganun talaga. Hindi naman pare-pareho ang mukha ng mga tao. Si Josephine nga,
Parang kasing laki ng kwago ang mata nun, di ba? Kaya huwag ka nang magtaka. Gumagabi na, kaya't mas lalong tumindig ang balahibo ni Axel. Nakakaramdam din ng kakaiba si Tala sa kambal dahil matalim itong nakatingin sa kanila at pasinghot-singhot pa ang mga ito at bigla na lamang bubuka ang mga bibig. Aling Malina, hindi ba nagsasalita si na Clarita at Clara? Hindi ka niya narinig, bunso. Kaya wag mo nang ulitin na magtanong. Ang alin ang hindi ko narinig, Ineng? Ho? Yung tanong po ni Axel sa inyo? Ang taong mangingikil. Walang taong nangingikil rito. Tanging kami lang ang namumuhay na mag-iina sa kagubatan. Sinabi ko na sa'yo, bunso, na wag ka nang magtanong dahil hindi ka maririnig. Oo, may punso sa gilid ng kubo. Tsaka naririnig ko naman ang mga sinasabi ninyo Sige po, Aling Malina. Napakamot ulo na lamang ang magkapatid dahil hindi sila magkaintindihan. Iba ang kanilang tanong, iba naman ang sagot ni Malina. Kaya hindi na muling nagtanong pa ang dalawa. Maya-maya'y inihain ng babae ang kanilang hapunan. Inihaw na karne at sopas. Dahil sa matinding gutom, ay agad na sinunggaban ni Axel ang karne. Subalit iniluwa niya ito ng malasahan ng dugo. Parang hilaw pa pong karne, Aling Malina. Bakit mo naman iniluway ang karne? Hindi ka ba nasarapan sa luto ko? Pwede po bang isalang ulit sa apoy? Dumudugo pa kasi. Akin na nga yan, bunso. Kahit anong sabihin mo, hindi ka pa rin niya naiintindihan. Ibinalik ni Tala sa nagbabagang apoy ang karne na kinakain ng kapatid, maging ang nakalagay sa plato niya. Nalalansan din siya sa sopas, kaya't ang saging na lamang ang kinain nilang magkapatid. Ayaw nyo ba sa luto ko, ha? Gusto nyo pagluto ko kayo ulit? Huwag na po kayong mag-abala, Aling Malina. Ayos na po kami ni Axel sa saging. Hindi lang po kami sanay sa malasadong pagkaluto Ate, grabe, sarap na sarap ang kambal sa karne kahit di pa masyadong luto. Alam mo ate, parang hindi sila normal na tao. Umalis na lang kaya tayo rito. Mahinang bumubulong si Axel sa kapatid. Sa tuwing kinakausap naman ni Tala ang babae, ay sumisenya siya upang maintindihan siya nito. Nangangamoy na ang karne. Kunin nyo na at sunog na, Ayoko nang kumain ate, nawalan na ako ng gana. Busog na ako sa saging. Busog na po kami. Ibibigay na lang po namin sa kambal yung karne. O sige, kung gusto nyo magpahinga, bakante sa kabilang kwarto. Doon kayo magkapatid. Sige po. Halika na, Axel. Gusto ko nang magpahingi. Nakakapagod kausap si Aling Malina. Bukod sa pagsasalita, kailangan pang umaksyon. Hinaan mo yung boses mo. Mamaya marinig ka pa ng kambal Malamang, nakakarinig ang dalawang yan kahit hindi nagsasalita. Naunang magpahinga ang magkapatid, samantalang patuloy na kumakain ang mag-iina. Nakangisi pa ang kambal habang nakatingin sa dalawang papasok ng kwarto. Nakakakilabot sila. Paano kung mga aswang pala sila? Basta, kailangan nating maging handa anumang oras. Yung saklay mo, ilagay mo rito. Pwede natin tong panghampas sa kalaban. Ate, napapansin mo ba ang tingin nila sa atin? Ang talim at parang nag-uusap sila sa pamamagitan ng tingin. Hindi ko rin alam kung saan tayo pupunta kung sakaling aalis tayo ngayong gabi. Sumiksik sa tabi ni Tala ang kapatid. Ramdam niya ang takot nito, kaya't niyakap na lamang niya si Axel. Pwede ka nang matulog. Babantayan kita, bunso. Ate, maaari naman tayong dumaan sa bintana. Umalis na lang kaya tayo rito ngayon. Tignan mo sila, parang nag-uusap sila Magkadikit ang kanilang ulo. Isasara ko na muna ang pinto para naman isipin nila na nagpapahinga na tayo. Tapos mauna kang lumabas ng bintana. Sige po, ate. Dahan-dahang lumabas ng bintana si Axel at sumunod si Tala. Nasabit pa sa pako ang suit niyang damit, dahilan na hindi siya kaagad nakababa ng bintana. Ano ba to? Kung kailan ka nagmamadali, doon pa masasabit ang damit ko sa pako. Ate, dalian mo na riyan. Sandali lang.
Nasabit kasi ang damit ko sa pako eh. Hinila niya ang damit, dahilan na bigla yung napunit at bumulusok siya pababa ng bintana. Aray! Ang sakit ng tagiliran ko. Ate, halika na. Parang tapos na silang kumain. Sige, tayo na. Ang dilim, saan na tayo pupunta nito? Maghanap tayo ng bahay. Baka meron tayong madadaanan. Hinahawi nila ang mga dahon sa daan. Hindi may kubli ng magkapatid ang takot. Hindi man nila alam kung saan sila patutungo. Ngunit naroon pa rin ang pag-asa na may matatagpuan silang bahay. Ilang sandali pa'y narinig nila ang sigaw ng kambal na animoy nagulat nang wala na sila sa silid kung saan sila nagpapahinga. Bunso, kailangan na nating bilisan dahil alam na nila na umalis na tayo sa kubo. Ate, hindi ko makita ang daan. Sige lang, Bunso. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Ate, sinusundan na nila tayo. Nahihirapan na akong makatakbo. Ipapasa na lang kita sa aking likod. Hampasin mo sila ng saklay kung sasaktan ka nila. Hinihingal na tumakbo si Tala karga ang kapatid. Nakaramdam siya ng pagod, kaya't saglit silang napahinto sa malaking puno ng akasya. Nagtago sila sa malaking ugat ng puno at pasilip-silip na tinatanaw ang mga sumusunod sa kanila. Tangi ang liwanag ng buwan na nagsisilbi nilang ilaw. Napatampal sa bibig ang dalagita nang maninag ang kambal na may bit-bit na palakol. Malapad ang ngisi ng mga ito habang ginagala ang paningin sa paligid. Bunso, mga aswang nga sila. Basta huwag kang lumikha ng ingay ha. Hawakan mo ng mabuti ang saklay. Yan lang ang maaari nating panlaban sa kanila. Natatakot ako, ate. Baka mahuli nila tayo. Shhh! Papalapit na sila. Mahahanap pa rin namin kayo kahit saan man kayo magtago. Gusto niyo pang makipaglaro sa amin, ha? Nakita mo ba si Clarita? Hindi pa. Pero alam kong hindi pa nakalalayo ang mga yon. Doon banda ka maghanap at dito naman ako. Kailangan bukas ay may kakatayin ulit tayo. Sariwang karne na naman ang kakainin. Karne! Gusto ko ng karne ng tao! Pigil hininga ang magkapatid habang nagkukubli sa ugat ng puno. Mahigpit na hinawakan ni Tala ang saklaya upang ihampas yun sa mga aswang na naghahanap sa kanila. Hindi ko sukat akalain na ito ang kahahantungan natin, Bunso. Pero lalaban tayo. Ate, paano kung mahanap nila tayo? Shh! May paparating. May anino, nakita niya tayo. Nandito lang pala kayo nagtatago? Walang nakakatakas sa teritoryo namin. Kay dali lamang na makahanap ng pagkain. Kusang lumalapit. Lumayo ka! Hindi kita uurungan! Ah! Aba, matapang ka ha? Pero hindi na uubra sa akin yan. Dahil tatagtarin ko yung katawan mo at magiging almusal ka na kinabukasan. Hinataw ng kambal na aswang si Tala, ngunit malakas na hinambalo siya ng dalagita ng saklay. Tumayo si Axel at tinulungan ng kapatid sa pagsugod sa kambal na aswang. Nabitiwan nito ang palakol, kaya't dinampot yun ng batang lalaki. Sige, lumapit ka. Puputulin ko yung kamay mo. Hoy, pilay na bata. Akala mo talaga makakaya mo ko? Hindi mo nga kayang makalakad ng diretsyo eh. Huwag mong insultuhin ng kapatid ka! Etong saya! Ay, ang mata ko, ang sakit! Ito pa! Tanggapin mo! Paulit-ulit na hinambalos ng saklay ni Tala ang aswang, dahilan na pumalahaw ito at napasubsob sa lupa. Narinig yun ang kambal nitong si Clara, kaya't dali-dali itong kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ng kambal nitong aswang. Halika na, Bunso! Kailangan na nating makalayo rito! Ate, dala ko ang palakol. Akin na yan! Ito ang saklay mo! Hindi alintana ng dalawang madulas na daan, basta makalayo lamang sila sa mga aswang na gustong pumatay sa kanila. Hanggang sa mabangga ni Axel ang tao na nasa kanyang harapan. Ate, aswang! Ngayon mo ang kapatid ko! Etong saya! Ah!
Hinay-hinay lang mga bata. Lolo Iroy! Lolo, ikaw nga! Lolo, hinahabol kami ng mga aswang. Tulungan niyo po kami. Gusto po nila kaming patayin. Muntik mo pang biyakin ng bungo ko din ah. Ay, teka lang. Bakit kayo narito? Anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Pinalayas kami ni Chang, kaya umalis kami sa baryo upang puntahan si Tio Andres. Kaso nga lang, napadpad kami sa bahay ng mga aswang at hinahabol nila kami ngayon. Oh, huwag na kayong matakot at nandito na ako. May naririnig akong mga sigaw kaya hinanap ko. Mabuti na lamang at naisipan kong gumala dahil sunod-sunod na ang patayan sa baryo Pandakan malapit lang dito. Siguro, yung mga aswang nakambal, sila yung pumapatay. Yung kambal? Naku, makukulit talaga ang mga batang aswang na yan. Walang kadala-dala. Biglang sumulpot ang kambal na aswang sa kanilang harapan. Kaya't nagtago silang magkapatid sa likod ni Lolo. Nandito na naman kayo. Sinabi ko na sa inyo na sa susunod na magtagpo ang ating mga landas, ay hindi ko na kayo palalampasin. Ibigay mo sa amin ng mga bata. Kami ang unang nakakita sa kanila kaya sa amin sila. Paano kayo nakasisiguro na sa inyo nga sila? Mga apo ko ang mga batang ito. Apo? Paano nangyari yun? Gayong hindi mo naman sila kasamang pumunta sa bahay. Napakasinungaling mo, matanda ka. Ibalato mo na sa akin ang mga batang yan para hindi na manggugulo. Ako pa talaga ang tatakotin ninyo, ha? Gusto nyo sigurong mabingirin katulad sa nanay nyo, no? Nasaan siya at bakit hinahayaan niya kayo magpagala-gala, ha? Tinanggal ni Lolo ang buntot ng pagi sa kanyang bewang at paulit-ulit na hinambalo sa kambal na aswang. Aray! Tama na, tanda! Ang sakit! Aray! Aray! Walang yakang matanda ka! Ubod ka ng pakialamero! May araw ka rin sa amin! Sa susunod, ikaw ang gagawin naming pagkain! Hahalukain ko ang laman loob mo! Tandaan mo yan! Lumapit kayo kung gusto ninyong makuha mga batang ito. Sige, lapit! Aray! Ang sakit! Magkikita pa tayong muli, tanda! Ngunit sa pagkakataong yun, sisiguruhin ko luluhod ka sa harapan ko! Kumaripas ng takbo ang kambal na aswang dahil sa takot sa matandang manggagamot. Sinalubong sila ng kanilang ina na nooy nag-aabang sa daan. Sumama na muna kayo sa akin. Hindi pa ako maaaring makaalis sa baryong ito dahil sunod-sunod na salot ang nangyayari dito. Pwede po namin kayong tulungan ni Axel, Lolo. Basta turuan niyo kami sa mga dapat naming gawin. Ang mag-inang yun ay hindi pangkaraniwang mga aswang. Mabuti na lamang at nakatakas kayo sa kanila. Siguro kung hindi kami nakaalis ng maaga ni ate, marahil naging ulam na nila kami. Mabuti na nga lang po, malakas ang kutob ni Bunso eh. Ay siya, sumunod na kayo sa akin upang makapagpahinga na kayo. Ang dami ninyong galos oh. Ang tatalas kasi ng mga talahib. Sigurado ko, mas marami ang sugat ni ate sa paa. Ngayon ko lang naramdaman ng hapdi. Malayo po ba rito ang tinitirhan niyo, Lolo? Malayo-layo pa. May ginamot din akong bata malapit lang dito eh. Ay, sigurado akong ang inang aswang ang may kagagawa ng paghina ng bata. Hinihigop niyang enerhiya ng biktima hanggang sa mamatay. Mamaya ay gagamutin ko rin kayo dahil nararamdaman ko ang negatibong enerhiya na pinadapo niya sa katawan ninyong dalawa. Malalim na ang gabi nang makarating sa tinutuluyang bahay sina Lolo at ang magkapatid na Axel at Tala. Agad na ginamot ng matanda ang mga sugat ng dalawa. Maglalaga lang ako ng dahon ng bayabas para mahugasan yung mga sugat ninyo. Ang sakit ng paa ko sa katatakbo. Mabuti na lang po at dumating kayo, Lolo. Ano po bang klaseng aswang sila? Aswang sa gubat ang maginang yun. At kayang magpalit ng anyo bilang hayop kailanman nila nanaisin. Palipat-lipat sila ng tirahan upang makapambiktima. Hindi sila pumipirme sa iisang lugar lamang. Bingi po ang nanay nila, Lo. Napansin ko parang napigtas po ang isang tenga nun.
Ako ang may kagagawan kung bakit nabingi ang babaeng yon. Nahuli ko siya sa silong. Bibiktimahin sana niya yung bagong silang na sanggol. Nagkataon, napadaan ako. Kaya nagpambuno kaming dalawa. Nasaksak ko siya sa tenga, ngunit nakatakas siya. Sayang. Kaya pala. Mali na po ang pangalan niya. Mas nakakatakot pa ang mga anak niya kaysa sa kanya. Makukulit ang mga batang yon. Kahit matanda hindi pinapalampas. Oo, siya. Kumukulo na ang nilagang dahon ng bayabas. Ihalo nyo na yan sa tubig sa timba para makapaglinis na kayo ng katawan. Nagsindi ng kandila si Lolo at sinindihan ng insenso. Sabay sambit ng mga kataga. Ilang sandali pa'y pinausok niya yon sa kabuuan ng bahay at muling ibinalik sa altar. Kumuha siya ng baga mula sa kalana at inilagay sa bao ng nyoga. Binudburan niya yon ng insenso at mga tuyong halamang gamot. Inilapag niya yon sa paanan ng magkapatid hanggang sa kumapal ang usok. Hayaan niyong itaboy ng usok ang negatibong enerhiya na dumapo sa inyong katawan. Lo, ano po ba ang mangyayari kung hindi po kami mapausukan at maitaboy ang negatibong enerhiya? Unti-unti kayong magkakasakit. Mahiwagang mahikang itim ng mga aswang. Kayang-kaya kayong patayin sa pamamagitan ng hangin o di kaya'y simpleng paghawak lamang. Hinihigop nilang enerhiya ninyo sa pamamagitan nun nakapagbibigay sa kanila ng lakas. May mga damit ako dyan. Magpalit na muna kayo. Ang laki ng damit, parang pari na ako nito. Lalaban ko na lang bukas yung mga damit natin. Pagpasensyahan nyo na muna mga damit ko. Bukas manghihiram tayo sa mga kakilala ko rito para namang komportable kayo. Ayos na sa akin, Tolo. Huwag niyo na po kaming problemahin pa. Siya. Magpahinga na kayong mga bata. Mamaya tapos na rin ang sinasagawa kong orasyon. Hayaan na lang nating umusok yung insenso para maitaboy ang mga masasamang enerhiya. Bago matulog ay pinahira ni Tala ng langis ang kanilang mga sugat upang maibsan ang hapdi. Awang-awa si Lolo Iroy sa magkapatid. Kaya't napagpasan niya ang pansamantalang kupkupi ng dalawa hanggang naroon sa lugar na yon. Kinabukasan, nagising ang magkapatid sa ingay ng mga manok sa paligid. Gising na pala kayong mga bata. Halina kayo't nang makapag-almusal na tayo. Aray, ang sakit ng mga binti ko. Ang sakit din ng buong katawan ko. Sa layo ba naman ang tinakbo nyo Halina kayo rito para naman mabawasan na yung pananakit ng katawan ninyo. May tiyan na gawa sa malunggay rito, Lo, may bahay rin pala kayo rito? Pwede bang dumito na lamang kami hanggat hindi pa namin nakikita si Tio Andres? Oo naman. Nagpatayo na ako ng kubo dito dahil madalas naman ako ng gagamot dito. Para naman may natutuluyan ako kapag matagal ang pamamalagi ko sa baryong ito. Mamaya gusto niyo bang magkatay tayo ng manok? Sige po, Lolo. Siya. Bago yun, itong kamote at saging na muna ang almusal natin. Napasigaw si Tala nang biglang may dumungaw sa bintana. Naglalaway pa ito at nanlilisik pa ang mga mata. Lolo, may aswang! Aswang? Ay, bata ka Tinubuan ka na ng nerbiyos. Tumayo ka sa akin! Alis! Alis! Si Lily Nining, kapitbahay natin. Hindi siya aswang. May sakit lang siya pero mabait yan. Lily? Akala ko ang kambal na aswang na. Masayahin niyang si Lily. Natuwa lang siguro nang malaman niya na may bagong salta dito sa baryo. Bakit naglalaway siya? Tapos, parang gusto kong hablutin. Nakakatakot po siya, Lolo. May sakit siya sa pag-iisip. Parang 5 taong gulang na bata sa kabila na 40 na ang edad niya. Hindi siya nananakit. At sa katunayan, mapagmahal siya sa mga bata. Grabe naman ang mga naninirahan dito sa baryo. Kung hindi aswang, mapagkakamalan pang aswang. Halika na, kumain ka na rito. Nalipasan ka na ng gutom Habang kumakain, pumasok si Lily sa kubo at nanghingi ng makakain sa kanila. Tumatawa pa ito habang nakangiwi ang mukha.
Etong kamote oh. Gusto mo bang balatan ko para sa'yo? Gusto niyang makipagkaibigan sa'yo, Eling. Oo nga po, Lolo. Mabait naman po pala siya. Baka gusto niya ng saging, marami pa oh. Lolo, malayo po bang sitio Balabag sa baryong to? Oo, 3 baryo pa ang lalakbayin bago makarating doon. Ay, ang layo pala. Ang problema lang sa atin ay ang transportasyon. Madalang ang sasakyan, lalo na nang sinalakay na mag-inang aswang ang mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Kaya kung lalakarin aabutin ng 4 na oras o higit pa bago makarating doon. Dito na lang po muna kami, Lolo, para may katuwang ka sa panggagamot. Buhat na makarating ang mag-iinang aswang dito sa baryo hindi na tumitigil ang krimen at mga sakit. Kailangan kong puksain ang mga aswang na yon bago ko lisanin ang baryong ito. Kawawa ang mga tao, lalo na mga kabataan at buntis. Turuan niyo po kami sa mga dapat gawin, Lolo, para naman po maging handa kami sa muli nilang paglusob. Ang pangit ng itsura nila, ang laki ng mga bunganga. Dumito na muna kayo. Pupunta lang ako sa kabilang bahay. Titignan ko ang kalagayan ng bata. Kagabi halos tumirik ng mata nun Mabuti na lang at naagapan ko. Sige po, Lolo. Lumabas ng bahay si Lolo bitbit ang basket na naglalaman ng mga halamang gamot. May nakitang makabuhay na halaman sa papag si Axel, kaya kinuha niya yon. Ate Tala, di ba pangontra din itong makabuhay na halaman sa aswang? Ilalagay ko to sa saklay ko. Oo, napapaitan sila sa halamang yan. Para hindi na sila makalapit sa atin, itatali ko lang to sa saklay ko. Baya-maya'y lumabas ng bahay si Lily, habang hinawakan sa kamay si Tala. May gusto itong sabihin, ngunit hindi ito makapagsalita ng diretsyo. Umaaksyon lamang ito at agad namang naintindihan ng dalagita. Tingnan mo siya, Axel. Parang kinikwento niya na nakita niya kung paano patayin ng bata. Sinaksak at kinain ng laman. Hindi ko lang sigurado kung anak niya o ibang bata ang tinutukoy niya. Siguro kung hindi tayo nakatakas sa mag-inang aswang na yon, tsak tad-tad ng mga katawan natin. Ang baho ng hininga nila, yun bang parang kanal? Ay nako, ligpitin na muna natin ang mesa. Sandali lang, Ate Lily ha. Maglilinis na muna kami ni Axel. Tumango ang babae at umupo sa bangko. Mababanaag ang saya nito sa mga mata habang kinakausap si Tala. Para bang magkakilala na sila noon pa man. Ayan na rin pala si Lolo, may bitbit na manok. Hoy, hindi pa pala nakauwi ito si Lily. Mukhang masaya siyang kasama kayo Kumusta na po ba ang batang pinuntahan niyo, Lolo? Ayun, magaling na. Ito ngang manok, binigay ng kanyang ama. May uulamin na tayo mamaya. Lolo, may ikinuwento si Ate Lily sa amin. Parang takot ang mukha niya habang umaaksyon siya. Para bang may pinatay na sanggol. Oo. Nagkaganyan si Lily. Nawala siya sa tamang katinuan nang patayin sa kanyang harapan ang kanyang mga magulang at kapatid. Mga 10 taong gulang lamang siya noon. Mga aswang ang pinaghihinalaang may kagagawan. Mabuti nga lang at nabuhay pa siya dahil sa mga taong napadaan sa kanilang bahay at tumulong sa kanila. Simula nang mangyari yun, naging sinto-sinto na siya at matatakutin. Mabuti nga't kinupkup siya ng mga tao sa baryong ito. Kaya kahit papano nanumbalik ang kanyang sigla. Kaya naman pala. Nagningning ang mga mata ni Tala nang makita ang punong papaya na hitik sa bunga. Kaya agad siyang lumapit doon. Lo, kaninong papayang tanim na to? Pwede po kaya tayong makahingi para pansahog sa manok? Kumuha lang kayo. Ako ang nagtanim niyan. Sagana sa mga gulay ang paligid ng kubo nyo. Hindi na po kayo mahihirapan sa pagkain. Itong naging libangan ko rito bukod sa panggagamot Naging masaya ang pananatili ng magkapatid sa lugar na yon, kasamang matandang manggagamot. Sumasama sila kay Lolo sa tuwing manggagamot ito sa baryo. Unti-unti silang natuto sa mga paraan ni Lolo upang lunasan ang anumang sakit. Maging ang mga pangontra sa mga masasamang elemento
ay naging maalam na silang magkapatid. Ginabi sa pag-uwi si Lolo kasama sina Axel at Tala galing sa panggagamot. Hoy, sinabi ko naman sa inyo na doon na kayo sa bahay eh. Nahirapan ka patuloy, Axel. Ayos lang po ako, Lolo. Sanay na po akong maglakbay ng nakasaklay. Lo, parang may sumusunod sa atin. Naririnig niyo ba ang mga yabag? Magpatuloy lang kayo sa paglalakad, mga bata. Ate, baka aswang ang mga yun. Talasan mo lang ang mga mata mo. Ayun, parang may tumatakbong hayop. Di ba nagaan yung baboy ramong mga aswang? Marahil sila na nga yun. Kinalas ni Lolo ang buntot ng pagi na nakatali sa kanyang bewang at iginala ang paningin sa kasukalan. Maging alisto kayo, mga bata. Alam kong nasa paligid lamang sila. Lo, wari ko yung mga hayop sa paligid. Hindi kaya sila na yan? Makiramdam lang kayo. Sige na, magpatuloy lang kayo sa paglalakad. Naririnig niyo bang kakaibang sipol na yun, ate? Nakakakilabot naman yun. Tinatawag nila ang isa't isa sa paraang yan. Kaya maghanda kayo. May paparating na mga baboy ramo. Axel, umilag ka! Sinugod sila ng dalawang mabalasik na baboy ramo. Dahilan na matumba si Axel. Ngunit bago pa siya napay na mabangis na hayop, ay malakas na hinampas ni Lolo ang buntot ng pagi sa likod nito. Dahilan na umalingaw-ngaw sa loob ng gubat ang atungal ng baboy ramo. Kasamahan mo pala ang dalawang batang yan, tanda. Ngayon sisiguruhin ko na papatayin ko na kayo sa pagkakataong ito. Wala kaming ititira sa inyo. Wala kayong kadaladalang mag-ina. Naghahanap lang kayo ng sakit ng katawan. Ikaw na matanda ang walang kadala-dala. Itigil mo na ang pagtulong sa mga tao. Baka nakakalimutan mong sila ang dahilan kung bakit namatay ang iyong asawa at anak. Isa kang hangal, Iroy! Yun ay dahil sa kagagawa ng katulad ninyong mga masasamang aswang. Niyanggaw ninyo ang asawa kong si Luisa at pinatay ang aking anak. Hindi pa kayo nakontento? Pinaako pa ninyo ang kasalanan na hindi naman si Luisa may kagagawan sa pagkamatay ng mga bata, kundi ang kapatid mong itinuring na kaibigan ng asawa ko. Mga traidor kayo! Kahit anong gawin at sabihin mo, hindi pa rin magbabago na ang mga tao ang pumatay sa mag-ina mo. Bakit hindi ka nalang sumanib sa amin para patayin ng mga tao para makapagiganti ka sa kanila? Napakakitid ng utak mo, Malina. Hindi lahat ng mga tao ay kasing sama ninyo. Hindi magbabago ang isip ko na puksain ang mga aswang na kagaya ninyo hanggang sa huling hininga ko. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo sa aking pamilya. Hindi mga taong pumatay sa aking mag-ina, kundi kayong mga aswang. Sinugod ni Lolo ang inang aswanga. Mabilis itong tumakbo upang iwasan ang buntot pagi na hinahambalos ni Lolo. Mula sa puno'y tumalo ng inang aswanga at nilundagan ito si Lolo. Kaya't nagpagulong-gulong sila sa damuhana at nagpambuno. Kung hinahayaan mo lang kami, hindi tayo aabot sa ganito, tanda. Ilang kasamahan ko na ang pinatay mo. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ka rin napapatay. Wala kayong karapatang mabuhay sa mundong ito. Uubusin ko ang lahi ng angkan ninyo na siyang dahilan ng pagkamatay ng mag-ina ko. Hindi ka nag-iisip, tanda. Hindi mo kami kalaban, kundi ang mga taong tinutulungan mo. Huwag mong bilugin ang ulo ko dahil sa baluktot mong paniniwala. Dahil sa kasakiman at kawalang hiyaan ninyo, kaya kayo tinutugis ng mga tao. Sinakal ng inang aswang si Lolo, kaya't ganun din ang paglaban ng matandang manggagamot sa kanya. Nagpalitan sila ng lakas, hanggang sa muli nagpagulong-gulong sila sa damuhana. Samantala, paulit-ulit na hinambalos ni Axel ang saklay sa baboy ramong sumusugod sa kanya. Nandilat ang mga mata ng bata, nang biglang nagbago ito ng anyo bilang aswang. Tigilan mo yung paghahampas mo, bata. Ang sakit! Aray! Aray! Akala mo etong sayo! Matapang ka na ngayon, pilay ha? Aray! Aray!
Pilay pala ha. Sige, insultuhin mo pa ako dahil babasagin ko yung bungo mo. Papatayin kita! Luluray-lurayin ko yung katawan mo at hahalukayin ko yung lamang loob mong bata ka! Lumundag ito patungo kay Axel. Subalit malakas siyang hinampas ni Tala gamit ang sanga ng kahoy. Dahilan natamaan ito sa panga. Malakas na atungal ang pinakawalan ng kambal na aswang dahil sa sakit. Ang panga ko! Hindi ako papayag na masaktan mo pa ang kapatid ko! Hayop ka! Buwisit kang babae ka! Sana hindi na lang kami nagpatumpik noon at pinatay na lang kita. Ngayon hindi na kayo makakatakas pang muli. Yun kung hahayaan namin na saktan mo pa kami! Sino bang pinagmamalaki ninyo? Ang matanda? Isa rin yung lampa. Muling sinugod ng kambal na aswang si Tala. Ngunit muli siyang hinampas ng dalagitan ng hawak nitong sanga at sinabuyan ng asin sa mata. Aray! Ang mata ko! Axel, magtago ka na, bunso! Ako nang bahala rito! Pero ate, Sige na! Hanggat may oras ka pang makalayo rito! Ako na ang bahala sa walang yang aswang na to! Kinuha ni Tala ang tansong patalim at paulit-ulit na sinaksak sa tagiliran ng kambal na aswang na si Clara. Itigil mo yan! Titigil lang ako kung hindi ka na humihinga! Kayo ang pumapatay sa mga tao sa baryo! Lalo na sa mga inosenteng bata! Kaya dapat lang sa inyo ang mamatay! Nay! Tulong! Tulong! May rason kung bakit kami naligaw ni Bunso sa baryong ito! Yun ay ang puksain ng mga kagaya niyong mga aswang! Hindi kayo magtatagumpay! Muling inundayan ng saksak ni Tala sa dibdib ang kambal na aswang na si Clara. Pasinok-sinok ito habang humahango sa paghinga at unti-unting binabawian ng buhay. Napalingon ang dalagita sa kinaroroonan ng kapatid nang marinig ang sigaw nito. Ate, tundang! Kinakalagkat ako ng kakambal na aswang! Aray! Aray! Si Axel! Kinala ng aswang! Kailangan ko silang sundan! Ang kapatid ko, Diyos ko! Pinatay ng kapatid mo ang aking kambal. Pwes papatayin din kita. Bitiwan mo ako, aswang! Ang sakit ng likod ko! Ate! Tulong! Hindi ka na maabutan ng kapatid mo ng buhay. Maging ang babaeng yun, papatayin ko. Salbahe ka! Bitawan mo ako! Tanging ang sigaw na lamang ng bunsong kapatid ang sinusundan ni Tala. Nadulas pa siya sa daan dahil ang dilim ng paligid. Hanggang sa muli niyang marinig ang boses ni Axel. Malapit lang sila rito! Ayun sila! Bitawan mo ako, pangit! Bibitiwan lang kita kung patay ka na. Isasama kita sa mga kalansay na tinipon namin ni Clara. Hoy! Bitiwan mo ang kapatid ko! Ang bilis mo rin palang tumakbo Mabuti naman na sundan mo kami. Dahil isasama rin kita na ihuhulog sa hukay ng mga kalansay. Magsasalita pa sana ang aswang na si Clarita. Ngunit inihagis ni Tala ang tansong patalim at bumaon yun sa kanang dibdib ng kalaban. Aray! Natamaan ko siya! Bunso! Bunso, nasan ka na? Ate, nandito ako. Hindi kita makita. Umangon si Axel at paika-ikang lumayo sa aswang na nooy namimilipit sa sakit. Naninag ni Tala ang kapatid na nooy nagkukubli sa kahoy. Kaya't dahan-dahan niya itong nilapitan. Bunso! Halika doon tayo! Kailangan na nating makaalis dito! Nasisingot ko ang masangsang na amoy. Sigurado akong dito nga ang imbakan nila ng mga bangkay. Ate, may nakuha akong matigas na bagay. Ito. Buto yan ng tao, Bunso! Ay, pero pwede naman tong panghampas sa kanya. Nabitawan ko kasi ang saklay ko. Magtago na muna tayo. Mamaya susulpot na naman ng aswang na yan eh. Napatay mo pa talaga ang kapatid niya? Siguro, nanghihina na yun nung iwan ko eh. Sige, magtago kayo! Pero hindi na kayo makakalayo pa! Naamoy ko ang lansa ng dugo niyo magkapatid! Kaya pagbutihin niyo magtago dahil kapag nahuli ko kayo,
Dudurugin ko talaga ang mga bungo nyo at lalantakan ko ang mga utak nyo! Andiyan na siya. Akin niya ang buto. Magtago ka lang dyan, ha? Nanginginig ang katawan ni Axel habang nagkukubli sa likod ng puno. Napagtanto niya na hindi sapat ang mga pangontra tulad ng halamang gamot upang labanan ang aswang. Kinakailangan ng tibay ng loob at malakas na katawan. Ate, nandyan na siya. Parang asong pasinghot-singhot, oh. Shh! Naaninag ko ang butas. Doon nga nila itinatapon ng mga kalansay. Ang sangsang ng amoy. Pigil ang hininga na magkapatid habang nagkukubli sa likod ng puno. Ilang sandali pa'y pinalo ni Tala ang ulo ng aswang gamit ang hawak nitong buto. Ngunit nasanggayon ang kalaban at nagpambuno silang dalawa. Nagpagulong-gulong sila hanggang sa bumagsak sila sa butas kung saan naroon ang mga kalansay. May tubig pa roon, dulot ng ulan noong nakaraang araw. Ate Tala! Tumakas ka na, bunso! Walang makakatakas sa inyong dalawa. Maging ang kapatid mo'y lilibing ko rito! Ikaw ang ililibing ko rito! Ah! Aray! Kung kaya mo akong takasan, edi napakaswerte mo. Hindi ko hahayaan na makawala ka pang muli. Lalo na't pinatay mo ang kakambal ko. Isa kang hangal! Nilublob ng aswang si Tala sa maruming tubig. Halos hindi na makahinga si Tala dahil sa hindi makayanan ng amoy. Kailangan gumawa ko ng paraan upang mailigtas si ate. Alam kong dehado siya sa hayop na aswang na yon. Lampas dibdib ng dalagita ang tubig, kaya't habol-habol ang kanyang paghinga sa tuwing hinihila siya ng aswang pailalim. Bukod sa malansang amoy, ay halos mamatay siya sa pagkakasakal nito sa kanya. Nagkataon na nilublob ng aswang si Tala sa tubig, gayon din ang paghambalos ni Axel gamit ang sanga sa ulo nito. Dahil sa lakas ng paghampas, ay nawala ng balanse ang aswang at nabitiwan nito si Tala. Ang langsa ng tubig! Bunso, nasan ka na? Ate, nandito ako! Abutin mo tong sanga para makaahon ka riyan! Nawala ng malay ang aswang, kaya bilisan na natin! Eto, abutin mo! Maghanap ka ng mas mahaba pa riyan! Nadudulas sa kamay ko eh! Sige, sandali lang. Akala mo makakatakas ka pa, ha? Papatayin kitang babae ka! Kailangan ko ng sandata. Pwede na tong bungo. Malakas na pinukpok ni Talang nakapanyang bungo sa ulo ng aswang, dahilan na napatras ito. Kumuha rin ng buto ang aswang at naghampasan silang dalawa. Etong saya! Akala mo talaga hindi kita lalabanan, ha? Ikaw ang nababagay na ilibing dito, kasama ng mga kalansay! Isasama kita! Hindi kita mapapatawad sa pagpatay mo sa kapatid ko! Eh kung nagpapakabait kayo, sana hindi nyo aabutin to! Ate, ito na. May nahanap na akong baging, abutin mo. Hoy bata! Huwag ka nang mag-aksepa ng panahon dahil maging ikaw isasama ko rito! Halika rito! Dahil ikaw ang isasama ko sa mga biniktima niya! Humigop ng hangin si Tala bago lumublob sa tubig. Hinila niya ang paa ng aswang, kaya't natumba ito at kinampay nito ang mga kamay. Tingnan ko lang kung makakahinga ka pa. Ang daldal mo eh. Higupin mo ang lahat ng tubig para tumahimik ka na. Ate, ano nang nangyayari dyan? Ayos lang ako rito, bunso. Huwag mo na akong alalahanin. Patay na ba ang aswang, ate? Konti na lang siguro. Malulunod na to. Ilang sandali pa'y tumigil ang aswang sa pagkampay ng kanyang mga kamay. Kaya't binitiwan siya ni Tala. Nasaan ka ba, bunso? Nandito ako, ate, oh. Abutin mo tong baging, dali. Sige, hilahin mo, bunso. Ang dulas pa naman ng lupa. Sige pa. Konti na lang. Ay, ang bigat mo, ate. Ay, salamat, bunso. Muntik na ako mapatay ng aswang na yan. Halika na, balikan na natin si Lolo.
Saan tayo dadaan? Ang dilim-dilim. Parang sa bandang kaliwa. Hindi ako sigurado pero subukan na lang natin. Ay, ang baho! Grabe! Nakakasuka ang lansa ng tubig. Doon nila itinatapon ng mga kalansay ng mga biktima nila. Saglit silang napatigil sa paglalakad. Nang may naaninaw ng mga taong naglalakad na animoy may hinahanap. Nagulat sila nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ng lalaki at kinaladkad si Tala sa pag-aakalang siya ang aswang. Aray! Bitiwan mo ako! Hindi ako aswang! Ano hindi? Kasing baho mo ang aswang na nagpapagala-gala sa baryong ito. Ngayong nahuli na kita, hindi ka na makakatakas pa. Ang dapat sa inyo, pinapatay! Bitawan mo ang ate ko! Hindi siya aswang, nagkakamali ka! Abat may kasama ka pang lamang lupa, ha? Maniwala ka sa amin! Hindi po kami aswang ng kapatid ko! Naging kami ay hinahabol ng mga aswang na sinasabi nyo! Nagkukunwari pa kayo! Ayaw kitang saktan, pero kung hindi mo bibitawan ang ate ko, mapipilitan ako hampasin ka! Buong lakas na hinambalos ni Axel gamit ang buto ang kamay ng lalaki. Dahilan na mabitiwan ito ang dalagita. Magkahawak kamay na tumakbo ang magkapatid mula sa mga taong tumutugis sa mga aswang. Bilisan mo, bunso! Napagkamalan patuloy tayong mga aswang! Doon tayo! Parang walang nakaabang doon! Pagod na ako, ate. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Konting tiis na lang! Kailangan nating makalayo rito bago pa tayo mahuli ng mga lalaking yun! Pag minamalas ka nga naman, oh. Ayun! May malaking bato! Doon na muna tayo magtago! Nandiyan na sila, ate. Naririnig ko ng mga yabag nila. Ang sakit ng paa ko, bunso! Malalim ang sugat ko! Hinahanap kaya tayo ni Lolo? Sana naman matagpuan niya tayo. Hindi lang aswang ang kalaban natin, pati ang mga lalaking yun. Pigilang iyak ni Tala dahil sa sakit ng kanyang sugat. Malaki ang hiwa sa kanyang talampakan nang maapakan niya ang nakausling bato. Nakahinga sila ng maluwag nang maramdaman na nakalayo na ang mga kalalakihan. Dito na lang muna tayo, bunso. Hanggang sa sumapit ang umaga. Hindi naman natin alam kung saan tayo pupunti. Opo, ate. Masakit pa ba ang paa mo? Oo, bunso. Malaki ang hiwa sa talampakan ko. Pero kaya ko pa naman. Bukas, maghahanap tayo ng halamang gamot dito sa gubat. Niyakap na lamang ni Tala ang bunsong kapatid. Hindi niya namalay na pumatak ang kanyang mga luha dahil sa pag-aalala sa kaligtasan nilang magkapatid. Ay, hindi ako susuko, bunso. Para sa'yo. Kailangan nating lumaban sa anumang pagsubok na dumadating sa ating buhay. Ikaw na lang ang meron ako. Kaya hindi ko hahayaan na masaktan ka ng kahit sino. Sumapit ang umaga. Nagising ang magkapatid dahil sa liwanag na tumatama sa kanilang mukha. Papungas-pungas na bumangon ang dalawa hanggang sa matanaw nila ang puno ng malunggay, hindi kalayuan sa kanilang pinagkukublian. Ang lapit lang pala ng malunggay sa atin. Kaso ang dilim-dilim kagabi kaya hindi natin napansin. Kukuha lang ako para magamot ko na yung sugat mo. Bunso, tingnan mo! May ilog doon! Ay, oo nga! Ang linis ng tubig! Kumuha ka na muna ng malunggay para makapaglinis ako ng katawan bago ko gamutin ang sugat ko. Tanging ang sanga ng kahoy ang ginawang saklay ng magkapatid. Tinungo nila ang ilog at agad na nagtampisaw sa tubig. Ay, salamat naman. Hindi na ako mabantot katulad kanina. Napagkamalan patuloy akong aswang. Anong lugar na kaya to? Walang katao-tao pero aswang meron. Akin na yung dahon ng malunggay para magamot ko na tong sugat ko. Baybayin kaya natin ang ilog. Baka may mga pamamahay tayong makita. Sana naman hindi na bahay ng aswang. Parang ayoko nang humingi ng tulong. Baka magkamali na naman tayo eh. Subukan na lang natin, ate. Magtago na lang tayo ulit kung mapaghihinalaan nating aswang. Sige, halika na. Pahinto-hinto sila habang binabagtas ang ilog. Mahigit 1 oras na silang naglalakad, ngunit hindi pa rin sila nakakakita ng tao. Hanggang sa may matanaw silang kubo. At sa labas nun ay may mga naglalaro mga bata. Bagamat napatras sila, nang mapansin na matandang babae
na pamilyar ang mukha. Magtago muna tayo, bunso. Parang si Malina yun eh. Ang inang aswang ng kambal. Tingnan mo, parang papunta siya sa kubong yun. Hindi kaya may mga kasamahan pa sila? Umalis na tayo rito. Delikado ang lugar na ito, bunso. Ayun, pumasok nga siya sa kubong yon. Kaya siguradong bahay nila yon. Tayo na, bago pa tayo katahin ng mga aswang. Bumalik sila sa gubat at nagsimulang maglakbay. Muli nilang nadaanan ang hukay kung saan sila naglaban ng kambal na aswang. Lumitaw pa ang ulo ni Clarita na nooy wala ng buhay. Doon tayo, bunso. Mas ligtas pa tayo sa gubat dahil meron tayong mapagtataguan. Ate, makakaligtas pa kaya tayo? Siyempre naman, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ano na kaya ang nangyari kay Lolo? Nakaligtas kaya siya mula kay Malina? Buhay pa ang ina ng kambal. Sana naman, nasa maayos na kalagayan si Lolo. Halos mawala na ng malay si Tala dahil sa pagod. Dumidilim na ang kanyang paningin dahil sa sakit ng kanyang sugat sa talampakan. Bigla na lamang siyang natumba, kaya't impit na iyak ang ginawa ni Axel dahil sa nangyari sa kapatid. Ate, gumising ka! Huwag mo akong iwan! Bunso, hanapin mo si Lolo. Hayaan mo na ako rito. Hindi kita iiwan, bumangon ka na riyan! Hindi ko na kaya. Sige na. Kapag nahanap mo na siya, balikan mo ako rito. Ilang sandali pa'y tuluyan nang nawala ng malay si Tala. Maya-maya'y may dumaang mag-ama na nangangahoy, kaya't tinulungan sila ng mga ito. Napabalikwas ng bangon si Tala nang maramdaman na may dumampi sa kanyang mukha. Lolo? Lolo, buhay ka! Mabuti na lamang at nakita kayo ni na Damian at Nestor. Hinanap ko kayo buong magdamag. Akala namin kung napano na kayo, Lolo. Nasaan po si Axel? Ayun, kumakain. Oh, masakit pa ba ang mga sugat mo? Ay, kumain ka na muna. Ipinagluto kita ng lugaw. Ate, mabuti at gising ka na. Gusto mo bang subuan kita? Wag na. Kaya ko ang sarili ko. Tsaka ipagpatuloy mo na ang pagkain. Tapos na ako. Buti na lang hindi aswang ang tumulong sa atin at kakilala pa ni Lolo. Magpahinga na muna kayo. At ako'y kukuha ng mga halamang gamot sa gubat. Mag-iingat po kayo, Lolo. Pinuntahan ni Lolo ang lugar kung saan sinabi ni Axel. Tumambad sa kanyang paningin ang hukay kung saan naroon ang mga kalansay. Kabilang naroon ang bangkay ng aswang na kambal na nakalaban ni Tala. Dumiretso si Lolo sa kubo sa tabi ng ilog, kung saan huling nakita ng magkapatid si Malina. Napag-alaman ni Lolo na hindi yun pamilya ng aswang, kundi humingi lamang ng tulong ang inang aswang. Bagamat nang bumungad sa paningin ng may-ari ng kubo ang itsura ni Malina, ay tumanggi itong tulungan ng babae. Kailangan kong magpausok ng insenso. Sa gayon ay mawala ang negatibong enerhiya na iniwan ng aswang na yon. Gusto pa talagang bigyan ng sakit ang pamilyang naninirahan sa kubong ito. Nagsagawa ng orasyon si Lolo at may ibinigay na insenso sa mga magulang ng bata. Tuwing gabi dapat silang magpausok upang maitaboy ang negatibong enerhiya na siyang nagbibigay ng sakit sa pamilya. Sinunod na mag-asawang habili ni Lolo, kaya nabigo ang inang aswang sa masamang balak nito. Hoy, tanda! Pati ba naman dito sinusundan mo ko? Wala ka nang ginawa kundi ang pakialaman ako! Dahil ikaw ang nagpapakalat ng sakit sa baryong ito. Wala ka nang ginawa kundi ang maghasik ng lagim. Pero anong napala mo? Wala! Pinatay niyo ang dalawang anak ko, kaya sisingilin ko kayo ng doble! Hindi na mangyayari yun. Nakatakas ka man noon. Ngunit sisiguruhin ko ngayon, natitigil ka na sa kahibangan mo, Malina. Malakas na hinambalos ni Lolo ang buntot ng pagi sa babaeng aswang. Sa pagkakataong yun, ay halos doble ang sakit habang dumadapo yun sa katawan ng aswang, sapagkat sa pinahid na apdo ng ahas na may sangkap ng arok
at makabuhay na halaman. Sa tuwing hinahambalo siya ng buntot ng pagi, ay nananalitay sa katawan ng aswang ang pait na tila kinukuryente ito. Ay! Anong ginawa mo, tanda? Tigilan mo yan! Ikaw ang tumigil dahil wala ka nang ginawa kundi ang maghasik ng kasamaan. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mga anak mo. Walang dapat na sisihin kundi ikaw. Ang sakit! Tama na! Tama na! Damhin mo ang sakit ng bawat hampas na dumadapo sa iyong katawan. Kulang pang kabayaran ng buhay mo sa bawat pamilyang pinagkaitan mo na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa inyong mga halangang kaluluwa, maraming pamilyang naghihinagpis. Bawa ka! Hindi ko na kaya ang sakit! Ngayon mo sabihin sa akin kung bakit kailangan kong sumanib sa inyo. Gayong wala namang kahantungan ng mga ginagawa ninyong kasamaan, kundi kaparusahan at kamatayan. Tama na! Hindi ko na kaya! Gumapang palayo si Malina dahil sa panghihina ng katawan. Halos lumuhod siya sa pagmamakaawa sa matandang manggagamot dahil hindi na nito makayanan ang sakit. Gumuhit ng krus sa lupa si Lolo, sabay na umusal ng orasyon. Anong ginagawa mo, tanda? Bakit parang hindi ako makahinga? Itigil mo ang orasyon! Nasasaktan ako! Hindi kita papatayin ngayon. Ngunit unti-unti kang gagapang sa lupa at mararamdaman mo ang bawat sakit na pinaramdam mo sa mga biniktima ninyo, kasama na ron ang asawa at anak ko. Maririnig mo ang bawat pagtangis at panaghoy nila. Tanda! Itigil mo to! Nakakabingi ang kanilang mga palahaw! Gabi-gabing naririnig ni Malina ang pagmamakaawa ng kanilang mga biktima na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dahil sa ginawang orasyon ni Lolo, ay nararamdaman din niya ang sakit sa bawat pagtadtad niya sa katawan ng mga biktima. Halos hindi na makayanan ni Malina ang sumbalik na isinagawa ng matandang manggagamot. Kaya't siya na mismo ang nagpatiwakal upang tapusin ang sariling buhay. Walang yakang matanda ka! Pero hindi ka magwawagi sa pagpapahirap sa akin! Dilat ang mga matang natagpuan ng mga mangangahoy ang bangkay ni Malina na nakasabit sa puno, habang mahigpit na nakapulupot ang baging sa leeg nito. Nabalitaan yon ni na Lolo at ng magkapatid. Patay na po si Malina, Lolo. Oo, Iha. Mabuti na yun upang hindi na mamuhay sa takot ng mga tao. Baka naman nabaliw dahil namatay ang mga salbahe niyang anak, Lolo. Hayaan na natin sila. Bukas na bukas, hahanapin natin ang Tio Andres ninyo. Kailangan niyong magpatuloy sa pag-aaral, hindi yung tumutugis ng mga aswang. Kung maaari, dito na lang po kami kasama mo, Lolo. Hindi pwede, dahil kung saan-saan ako napapadpad at hindi ko kayo maaalagaan ng maayos. Maghahanap po ako ng trabaho, Lolo. Doon na kayo sa tiyo ninyo. Maaalagaan niya kayo at mapag-aaral. Huwag nang matigas ang ulo, mga bata, ha? Kinabukasan hinitid ni Lolo Andres sina Tala at Axel sa sitio Balabag, kung nasaan ang tiyo ng dalawa. Masaya silang tinanggap ng mag-asawa at pinangako ang pag-aaralin sila. Lo, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin ni Axel, ha. Pangako po, bibisitahin po namin kayo sa baryo. Mag-aaral kayo ng mabuti at magpapakabait, ha? Opo, Lolo. Maraming salamat po, Lolo. Tuwing bakasyon ay bibisitahin po namin kayo. Roysia, kailangan ko nang bumalik sa baryo. Baka mamaya ay magkaiyakan pa tayo rito. Inihatid ng tauhan ni Tio Andres si Lolo sa baryo Pandakan. Napag-alaman din ng ama na magkapatid na doon na sila naninirahan sa sitio Balabaga, kaya sinundo sila nito. Bagamat nagmatigas ang magkapatid na bumalik sa dati nilang tinitirhan,
dahil hindi na makayanan ng pagmamaltrato ng kanilang madrasta. Ngunit labis ang pakiusap ng kanilang ama sapagkat walang mag-aalaga kay Josephine dahil may malubhang sakit na ito. Papauwiin niya tayo para alagaan ng babaeng yun. Gagawin na naman tayong alila. Ayoko siyang alagaan. Tapos kapag gumaling siya, sasaktan na naman niya tayo. Karma na yun sa kanya. Dahil nung malakas ang katawan niya ay alipin ang trato niya sa atin. Siguro, pinakulam na naman siya nung naging kaaway niya nun. Ate, nilalabasan daw ng mga langaw ang bibig niya at ipis. Ang sabi ni tatay kanina. Eh di kinulam nga siya. Dahil sa walang preno ang bibig nun sa pangiinsulto. Nakakita rin siya ng katapat niya. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan ng magkapatid na pumanaw na ang madrasta nilang si Josephine. Tila nabunutan sila ng tinik dahil wala ng mga alipusta sa kanila. Pilit din nilang kinalilimutan ang masalimuot na karanasan nilang magkapatid nung naligaw sila sa gubat at muntik nang mabiktima ng mag-iinang aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento ng magkapatid na sina Tala at Axel. Shoutout po tayo kay Desiree Ramos. Desiree, kamusta ka and God bless you and your family. Shoutout kina Julius Deloro at kay Jasmine Jane galing kay Jane Gonzaga. Shoutout din sa Deloro family and Royo family. Kamusta po kayong lahat? Hi kay Sharon Solero Masaga. Shoutout kay Aiko na nasa Bahrain, coming from Kaila. Hi din daw sa kuya niya at sa papa niya. Hi kay Josefina Coracha. Hi Genevieve Suko from Singapore. Shoutout kina Roshan and Jacqueline. Uy, matulog daw kayo ng maaga ha. Kung magkukwentuhan daw kayo, pabulong na lang para hindi napupuwet yung mga kasama nyo. Peace po peace. Hi kay Erica Ember from Singapore. Hi Annalyn Montanas from Jeddah, Saudi Arabia. Hi Rosalie Clemente from Abu Dhabi. Hi kay Widely Mooring. Hi kay Ami Yong. Kamusta kayo ma'am? Hi Ann Fuentes from Dubai. Hi kay Emma Merino from Antique. Hi kay Cliven Dubalan. Hi Delia Catu from Muntinlupa. Shout out kina Mr. Samuel Tubosa, Manong Dodong Tubosa, and Joy Cuevas Tubosa from Kuala Lumpur, Malaysia. Kamusta po kayo? Hi kay Elton June Iranon from Canada. Hi Nerilyn Bolongon from Saudi Arabia. Shout out kina Chanel and Dewey de la Cruz na nakikinig habang natutulog. Paano yun? Kamusta po kayo? Hi kay Richelle Adapon. Hi kay Ann Fuentes from Dubai. Shout out sa mga taga Qmart Cubao, Quezon City. Galing kay Virgil Latorre. Kamusta po kayong lahat dyan? Hi kay Jeneline Mix Vlog from Kuwait. Shout out kina Oliver at Sherilyn na laging nakikinig sa atin sa Intramuros, Manila. Salamat po. Hi kay Helen Sibulan. Hi kay Rosita Ocampo from Kuwait. Hi Lady Dam. Hi kay Ami Viray from Talim Island, Binangonan, Rizal. Shout out kina Chong, Vinyas, Atisado, Mirabel, and Fajardo family. Lalo na kay RV Tiong from Bataan. Sorry mama, litong bati ko sa inyo. Shout out po kay Lisa Takada na lagi po nakikinig sa atin dyan sa Japan. Marami pong salamat ma'am. Alright, maraming pong salamat sa inyong lahat. At huwag po tayo makakalimut na magdasal palagi sa ating Panginoon, okay? God bless all of you. 5 taon lang na mayapa ang ina ng